Sa pinakatimog na bahagi ng kapuluan, sa isang liblib na bayang tinatawag na Isla de Palumbay, namumuhay ang isang lalaking kilala bilang si Teban, isang mangingisdang salat sa buhay, binata at kilala sa kanilang baryo hindi dahil sa yaman kundi sa kahirapan. Anak siya ng dating mangingisda ring si Mang Lando na nalunod sa dagat 15 taon na ang nakararaan sa gitna ng isang malupit na habagat. Mula noon, si Teban na lang ang bumuhay sa sarilit sa matandang ina na may sakit sa pag-iisip. Si Teban ay payat, maitim, laging may suot na kupas na kamiseta at punit-punit na short. Ang kanyang bangka ay butas-butas, pinagsama-sama ng yero, kahoy at panalangin. Ngunit sa kabila ng kanyang hitsura at kalagayan, hindi siya magnanakaw, hindi siya palamura, at hindi siya umaangal. Tahimik siyang nabubuhay basta may huli siyang isda. Kahit galunggong o dilis, masaya na siya. Pero hindi naging madali ang buhay niya. Maraming tao sa Isla de Palumbay ang mapanghusga. Tinatawag siyang Teban Tambak dahil daw lagi siyang may tambak na utang sa tindahan. Ang mga kabataang tambay ay nililibang ang kanilang oras sa panlalait sa kanya. Kahit ang mga babae, iniiwasan siyang tingnan. Wala siyang kaibigan, maliban sa kanyang aso na si Buto, isang payatring asong askal. Isang hapon, matapos ang halos 3 araw na walang huli, naglakas loob si Teban na pumalaot ng mas malayo pa sa karaniwang pinupuntahan. Bitbit niya ang kanyang lumang lambat at baong isang pirasong tuyo at lamig na kanin. Sumikat na ang araw, ngunit wala pa ring huli. Tila ba pati ang dagat ay nakikisa sa paghihirap niya. Ngunit sa gitna ng kawalan, sa kalmadong bahagi ng laot, inarinig siyang kakaibang tunog. Hindi ito alon, hindi rin ito isda. Isa itong mahinang pag-iyak, malalim, malamig at tila ba makatao. Dahan-dahang tinulak ni Teban ang bangka patungo sa pinagmumulan ng tunog. Sa kanyang paglapit, unti-unting lumitaw mula sa tubig ang isang nilalang na labis niyang ikinagulat. Isang sirena. Isang sirena. Ngunit hindi ito tulad ng napapanood sa pelikula o nababasa sa comics. Ang babaeng ito ay may mukha ng isang dalagang Tagalog, maputla, may mahahabang basang buhok at mga matang puno ng pagdurusa. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay malinaw na may kaliskis, makintab, kulay perlas at umaalon sa ilalim ng tubig. Ngunit higit sa lahat ng nakakagulat, napansin ni Teban ang kanyang tiyan, malaki, hubog ng isang nagdadalang tao. Sa saklolo, bulong ng nilalang. Nanigas si Teban. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Tauhan ka ba ng lupa? Tanong ng sirena, halos hindi makakilos sa pagod. Ang kanyang mga braso ay pilit na nakaangat sa gilid ng bangka. Wari humihingi ng tulong. Oo, tao ako. Sagot ni Teban. Nag-aatubili ngunit nilalabanan ng takot. Maawa ka. Tulungan mo ako. Ako'y inuusig ng aking mga kapwa. Hindi na nagtanong pa si Teban. Agad niyang itinulak ang sarili niyang kaba at binatak ang sirena papasok sa bangka. Mabigat ito, malamig ang balat at nangangatog sa lamig at takot. Nilatag niya ang kanyang lumang banig, tinakpan ito ng kanyang basang damit at pinainom ng baon niyang tubig. Anong pangalan mo? Tanong niya habang binabalot ng lumang sako ang sirena. Ako si Amaya, sagot ng nilalang. At doon nagsimula ang kakaibang kwento ng isang mangingisdang laging salat sa buhay at ng isang buntis na sirenang pinagtaksilan ng sarili niyang lahi. Nag-aalangan si Teban habang pinapadyak ang bangkang halos magibana sa bigat ng pasahero at sariling pagkalito. Sa kanyang paanan,
Nakahiga ang nilalang na hindi niya kailanman inakalang makikita niya sa buong buhay niya. Isang sirena. Pero higit pa roon, ito'y isang buntis na sirena. At tila ba may itinatagong matinding lihim. Habang naglalayag sila pabalik sa dalampasigan ng Isla de Palumbay, patuloy ang pag-ungol ng langit. Dumarampi sa kanyang balat ang malamig na simoy ng hanging dagat, pero mas malamig ang pakiramdam niyang daladala ng presensya ng misteryosang nilalang. "Malapit na tayo," bulong ni Teban, bagamat alam niyang wala siyang matatawag na ligtas na lugar. Hindi niya maaaring dalhin si Amaya sa kanilang barong-barong. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Siguradong ituturing siyang baliw o sinumpa. Pagdaong nila, pinasan niya si Amaya at dumiretso sa lumang kuweba sa gilid ng burol. Isang dating lungga ng mga ermitanyo at tagong tambayan niya noong bata pa siya. Doon niya inilatag ang sirena sa ibabaw ng pinatuyong mga dahon, sabay silip sa paligid para tiyaking walang makakakita. Si Amaya ay halos mawala ng ulirat. Ang kanyang mga mata ay nagdidilim sa kapaguran at takot. Ang kanyang hiningay mabilis at mabigat. "Maraming salamat," bulong ni Amaya habang tumutulo ang luha mula sa kanyang malamlam na mata. "Kung hindi dahil sa'yo, baka pati na ako ngayon." "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni Teban habang pinupunasan ang kanyang pawis. "Bakit ka tinutugis ng kapwa mo?" Tahimik si Amaya sa loob ng ilang sandali bago siya muling nagsalita. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng dagat, malamig, mabagal, puno ng alaala. "Isa akong tagapangalaga ng mutyang asul, isang kristal na sagrado sa aming lahi. Ito ang nagpapanatili ng balanse ng tubig at ng buhay sa ilalim ng dagat. Ngunit may isa sa aming mga pinuno ang naghangad ng kapangyarihan, si Ilagan, ang alagad ng dilim." Napakurap si Teban. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng kwento. Ang alam niya lang ay mamingwit ng isda at maghanap ng tahong. Si Ilagan ang dating bantay ng itim na hukay sa ilalim ng karagatan, ngunit nilason siya ng inggit at pagnanasa sa kapangyarihan. Isang gabi, sinubukan niyang nakawin ang mutya. Ako ang humarang sa kanya. Isinumpa niya ako. At ngayon, buntis ako. Napasinghap si Teban. "Buntis ka dahil sa kanya?" Umiling si Amaya. "Hindi. Ang sanggol na ito. Anak ko sa isang nilalang mula sa lupa. Isang tao na hindi ko na maibabalik. Pinagbawalan kami ng batas ng dagat na magmahal ng tagalupa. At dahil nagbunga ang pag-ibig naming ito, pinagbintangan akong traidor at inusig." Nanahimik si Teban. Ang mga salitang narinig niya ay tila alamat na nabuhay sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya. Nangangailangan ng tulong si Amaya. At siya lang ang merong lakas ng loob na tumulong sa kanya ngayon. "Pwede kang manatili rito," alok ni Teban. "Wala masyadong pumupunta sa kuwebang ito. Magdadala ako ng pagkain at tubig araw-araw." Tumingin si Amaya sa kanya at sa unang pagkakataon ay nakita ni Teban ang isang ngiti. Payak, pagod, pero totoo. "Salamat, Teban. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang to." Kinabukasan, pumalik si Teban sa kanilang barong-barong. Tila normal lang ang lahat. Tinawanan siya ng mga tambay sa kanto. Tinanong ng tindera kung kailan siya magbabayad ng utang. Nilapitan siya ng mga batang nananadyang humila sa kanyang damit. Ngunit sa puso niya ay may sigaw, isang lihim na binabantayan sa kuweba sa gilid ng burol. Tuwing gabi, bitbit ang tinapay, niyog at tubig ulan, dinadalaw niya si Amaya. Sa mga sumunod na araw, naging palalim ng palalim ang ugnayan nilang dalawa. Si Amaya ay hindi lang sirena. Siya ay matalino, mabait at marunong tumawa. Si Teban naman
ay unti-unting nawalan ng takot, napalitan ng pag-aalalang totoo. Hanggang isang gabi, habang binabantayan niya ang natutulog na sirena, bigla siyang napatingin sa kanyang paligid. May aninong gumagalaw sa dilim. Mabilis, malaki, mabigat ang paghinga. At mula sa aninong iyon, lumitaw ang isang pares ng mapupulang mata. Hindi sila nag-iisa. May sumusunod na sa kanila. Madilim ang gabi sa Isla de Palumbay. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa paligid ng kuweba. Ang mga alon ay dumadampi sa batuhan, tila may ibinubulong sa hangin. Tahimik ang paligid. Pero ang puso ni Teban ay mabilis ang kabog. Ramdam niya ang malamig na presensya. Isang uri ng lamig na hindi dala ng simoy ng dagat, kundi ng banta. Sa lilim ng mga damuhan sa tabi ng kuweba, nakita niya ang isang pares ng mapupulang mata. Di gumagalaw ang anino, pero ang mga mata ay tuwirang nakatitig sa kanya, tila sinusukat ang kanyang lakas ng loob. Napalunok si Teban, napakuyom ng kamao. Hinila niya ang bangkito sa gilid, bitbit ang matulis na bangkaw na taglay pa niya noong pamana ng kanyang ama. Walang gaanong gamit ito sa pangingisda, pero dala ng alaala, lagi niya itong ibinabaon sa mga malalayong laot. Ngayon, tila ito'y magiging sandata niya sa hindi pangkaraniwang laban. "Ano ka?" tanong ni Teban sa dilim. Wala siyang tugon. Ang mga matay nawala sa isang iglap, parang usok na lumusot sa hangin. Paglingon niya sa loob ng kuweba, nakita niyang nagising si Amaya, nanginginig at takot na takot. "Nararamdaman ko sila," bulong ng sirena. "Ang mga alagad ni Ilagan. Hinahanap nila ako." Lumapit si Teban. "Hindi sila makakalapit. Nandito ako." Nang marinig ni Amaya ang boses niya, unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Umupo siya, dahan-dahang hinawakan ang tiyan niyang lalong lumalaki bawat araw. "Ang sanggol sa sinapupunan ko," ani Amaya, "hindi ordinaryo." Taglay niya ang huling bahagi ng mutyang asul. Nang tumakas ako, hinati ko ang mutya at inilagay ang kalahati sa kanyang puso. Kapag siya'y isinilang, siya na lang ang magiging pag-asa ng tubig at maging ng mundo. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Teban. "Kung mahulog ang mutya sa kamay ni Ilagan, lulubog ang mundo sa dagat. Ang tubig ay kakain sa mga lupa. Ang mga tao ay magiging alipin ng kanyang bagong kaharian." Tahimik si Teban. Bagamat hirap siyang paniwalaan ng mga salitang ito, nakita niya sa mga mata ni Amaya ang katotohanan. Lalong tumindi ang bigat ng kanyang responsibilidad. "Sa ngayon," wika ni Amaya, "kailangan kong magtago. Kailangan kong manganak sa tamang panahon. At habang wala pa roon, ikaw lang ang tanging kalasag ko." Tumango si Teban, mahigpit ang hawak sa bangkaw. Hindi niya lubos maisip kung paano siya, isang dukhang mangingisda na halos wala ng makain, ang naging tagapagtanggol ng isang nilalang na may dalang kapalaran ng mundo sa kanyang sinapupunan. Kinabukasan, maagang umalis si Teban para manghuli ng isda. Kailangan niya ng pagkain para kay Amaya, lalo na at patuloy sa paglaki ang tiyan nito. Ngunit habang nasa dagat siya, napansin niyang wala kahit anino ng isda sa paligid. Kahit sa mga lugar na dati masagana, ngayon ay tila inabandona ng mga isda. Parang may humahawi sa kanila, bulong niya sa sarili. Pagbalik niya sa pampang, halos wala siyang huli. Bitbit lang niya ay ilang pirasong hipon na kasing laki ng hinlalaki at isang lumang lambat na puno ng sirang dahon dagat. Habang binabaybay niya ang landas patungong kuweba, naramdaman na naman niya ang kakaibang presensya. Ang mga damoy tila gumagalaw kahit walang hangin. Ang mga ibon sa puno ay biglang tahimik at ang lupa ay tila mabigat sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkarating sa kuweba, nakita niya si Amaya na nakapikit, mistulang nananaginip. Nangingisay ito habang binabangungot. Nilapitan agad siya ni Teban. "Amaya, gumising ka!
Sigaw niya. Biglang bumukas ang mga mata ni Amaya, puno ng takot. Nakita ko siya, si Ilagan, garalgal niyang sabi. Papalapit na siya. Pinapadala niya ang mga taong anino. Hindi na sila magtatagal. Tumingin si Teban sa paligid. Ang kuweba, bagamat tago, ay hindi pang matagal ang silungan. Kung gayon, Aniya, kailangan nating umalis dito. Pero bago pa man sila makakilos, mula sa pintuan ng kuweba ay may bumulaga. Isang nilalang na tao ang anyo, ngunit ang balat ay kulay abo, may mga kaliskis, at ang matay puro itim, walang puti, walang saysay. Isa sa mga taong anino. Tumikhim si Teban, pinaharap ang bangkaw. Tumayo si Amaya sa likod niya, bagamat hirap na sa bigat ng dinadala. Ang nilalang ay tumawa, mababa at malamig. Ang mutya ay hindi sa inyo. Isa lang kayong mga latak ng tadhana. Ngunit bago ito makasugod, si Teban ay umatake. Isang malinis na udyok ng bangkaw sa dibdib ng nilalang. Sumigaw ito sa sakit, ngunit hindi bumagsak. Sa halip, ang sugat nito'y bumuga ng itim na usok at ang katawan nito'y naglaho na lang na parang ulap. Tumingin si Teban kay Amaya. Hindi sila basta tao. Hindi rin ganap na nilalang. Parang multo. Mga nilikhang nilamon ng kadiliman, ani Amaya. Mga kaluluwang isinumpa ni Ilagan. Tumitig si Teban sa bangkaw niya ngayon ay may itim na mantsa. Magsisimula na ang tunay na laban. Ang buong Isla de Palumbay ay nabalot ng kakaibang lamig kinagabihan. Walang umiihip na hangin, walang dumadaang bangka, at maging ang mga alon ay tila takot humampas sa pampang. Isang uri ng katahimikan ang bumalot sa isla. Isang katahimikang may dalang masamang balita. Sa loob ng kuweba, abalang nag-aayos si Teban. Gumawa siya ng harang mula sa matitigas na sanga at bato sa bungad ng kuweba. Nilagyan niya rin ng mga nakabiting kampanilya mula sa sirang lata na pinagsama-sama para kahit papaano'y makarinig siya ng ingay kung may papalapit. Habang naglalagay siya ng tuyong damo sa paligid, lumapit si Amaya at dahan-dahang umupo sa tabi niya. Kita sa kanyang mukha ang pagod, pero hindi iyon sapat para takpan ang di maikakailang pag-aalala sa kanyang mga mata. Teban, bulong ni Amaya. Ang mga taong anino, mas lalong lalakas habang palapit ang gabi ng buong buwan. Gaano sila karami? Tanong ni Teban habang binabalot ng tela ang hawakan ng kanyang bangkaw. Hindi ko tiyak, ngunit sa huling panaginip ko, nakita ko silang pumapalibot sa buong isla. Mga kaluluwang wala ng sariling katawan, ginagamit ni Ilagan bilang mga sundalo. Tumango si Teban. Wala na siyang panahon para matakot. Masyado nang malalim ang kanyang pagkakasangkot. Ang kanyang paninindigan ay hindi na para sa sarili, kundi para kay Amaya at sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Biglang nagkalampagan ang mga lata sa may harang. Sabay silang napalingon. Kumalabog ang dibdib ni Teban. Mabilis siyang sumilip, ngunit wala siyang nakita. Hanggang sa may kumaluskos sa bandang itaas ng kuweba. Pak! Isang bato ang nahulog. Isa pa. Isa pa. Sunod-sunod. Gumagalaw sila sa itaas, sabi ni Amaya. Nagmamasid. Hinawakan ni Teban ang kamay ng sirena. Kailangan nating ilipat ang kuta. Hindi na ligtas dito. Dala ang kaunting pagkain, tubig, at ang sinapupunang mas lumalaki, naglakad silang palayo sa kuweba. Hindi naging madali ang daan, matarik ang bangin, madulas ang lupa at mabato ang daraanan. Si Teban ang sumusuporta kay Amaya, inaalalayan siya sa bawat hakbang. Narating nila ang isang lumang balon sa gitna ng gubat, ang tinatawag ng matatanda sa isla na balon ng nawawala. Ayon sa alamat, ito raw ay isang daan patungo sa ilalim ng lupa
at walang sino mang pumasok doon ang nakabalik. Ngunit para kay Teban, ito na lang ang natitirang lugar na maaaring pagtaguan. At marahil, isang pagkakataon na rin upang maipagtanggol si Amaya mula sa mga sumusunod sa kanila. "Papasukin natin to?" tanong ni Amaya, hinihingal at namumutla. "Wala na tayong ibang mapupuntahan," sagot ni Teban. "At kung totoong ang daan ito sa ilalim, baka dito sila hindi makasunod." Dahan-dahan silang bumaba sa pamamagitan ng lubid na ginawang hagdan. Sa ilalim ng balon ay may maliit na lagusan at laking gulat ni Teban nang makita niya ang isang lumang sagradong silid. May mga ukit sa dingding, may mga simbolong hindi niya maunawaan. Sa gitna nito ay isang bilog na bato. At sa gitna ng bato, isang ukit ng sirena na tila umiiyak. "Dito," bulong ni Amaya. "Ito ang tahanan ng mga inang tubig, ang mga nauna sa aming lahi." Lumuhod si Amaya at hinaplos ang ukit. Nang bigla itong nagliwanag at ang paligid ay tila sumigla. Ang malamig na silid ay biglang uminit. Umalingaw-ngaw sa loob ang tinig ng isang babae, tila mula sa malayo. "Amaya, anak ng tubig, tagapagluwal ng mutya, panahon na ng pagbangon." Gulat na gulat si Teban. "Sino yon?" "Ang mga inang tubig. Nagsasalita sila sa akin," tugon ni Amaya, may luha sa kanyang mga mata. "Tinatanggap nila ang aking sanggol bilang tagapagmana." Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, lumindol ang paligid. Bumuka ang pader sa gawing kanan. Mula roon ay pumasok ang usok, itim, makapal at puno ng masangsang na amoy. Isang tinig ang umaling aungaw. "Amaya, ibigay mo sa akin ang bata. Isuko mo ang mutya at tatapusin ko na ang iyong pagdurusa." Tumindig si Teban, itinutok ang bangkaw sa pintuan ng lagusan. "Hindi ka makakapasok dito, anino ng dagat," sigaw niya. Isang anino ang unti-unting umusbong sa pader. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating nilalang dagat, si Ilagan. Ang dating tagapagbantay ng itim na hukay at ngayoy ang pinuno ng mga nilimot at isinumpa. May sungay siya sa ulo, balat na kulay abong pilak at mga matang apoy. "Isa kang hangal, Teban," ani Ilagan. "Isang dukha na hindi dapat nakikialam sa laban ng mga nilalang. Mas pipiliin ko ng maging dukha kaysa maging katulad mong uhaw sa kapangyarihan," sagot ni Teban, mahigpit ang hawak sa bangkaw. Tumaas ang tinig ni Ilagan, puno ng galit. "Papatayin kita at kukunin ko ang sanggol." Ngunit bago pa man siya makalapit, ang batong may ukit sa gitna ng silid ay biglang lumiwanag. Lumutang si Amaya sa gitna nito at mula sa kanyang katawan ay umahon ng asul na liwanag, ang mutya ng tubig. Tumigil si Ilagan, natigilan sa liwanag. "Haang mutya," bulong niya. "Hindi pa ito dapat magising." Ngunit sa liwanag na iyon, tumindig si Amaya. Ang kanyang buhok ay pumayat at humaba sa ere at ang kanyang tinig ay nag-iba. Hindi na tinig ng takot, kundi tinig ng isang ina ng lahi. "Hindi mo kami kayang talunin, Ilagan, hindi sa ilalim ng liwanag ng mutya." Nagngangalit ang liwanag sa loob ng sagradong silid habang lumulutang si Amaya. Nakapaligid sa kanya ang bughaw na enerhiya na tila pinagsamang tubig, liwanag at buhay. Sa gitna ng liwanag na iyon ay malinaw na masisilayan ang hugis ng kanyang sinapupunan. Parang isang kristal na sinisilayan ng sagradong liwanag mula sa loob. Si Ilagan, na kanina'y puno ng kumpiyansa, ay biglang umurong. Ang kanyang mga alagad na taong anino na nagsimulang pumasok sa lagusan ay biglang sumigaw sa sakit. Tila pinupunit ng bughaw na liwanag ang kanilang anino't laman. Isa-isa silang naglaho, tila binura mula sa mundo. "Hindi pa panahon!" sigaw ni Ilagan habang bumabalot sa kanya ang itim na usok. "Hindi pa siya dapat isisilang." Lumapit si Teban sa ilalim ni Amaya.
hawak pa rin ang kanyang bangkaw. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi sa takot, kundi sa lakas ng liwanag at bigat ng sitwasyon. "Amaya," sigaw niya. "Kailangan nating tumakas. Ang katawan mo, hindi mo kakayanin ang lakas na yan." Dahan-dahan, bumaba si Amaya sa gitna ng silid. Napaluhod siya, pawis na pawis at hawak ang kanyang tiyan. Ang kanyang paghinga ay malalim, mabigat. "Malapit na akong manganak," bulong niya. "Ramdam ko, lalabas na ang mutya." "Ngayon?" halos pasigaw na tanong ni Teban. "Tito?" Biglang dumagundong muli ang paligid. Ang pader sa likod nila ay nagbitak at mula roon ay sumabog ang itim na tubig, parang usok na may laman. Mula sa tubig ay may umuusbong na lagusan, isang daang pababa, isang bangin na tila walang dulo. "Yan ang itim na hukay," ani Amaya, takot ang boses. "Diyan ko siya itinapon. Diyan siya muling aahon." Sa pagbukas ng hukay, narinig nila ang tinig ni Ilagan na ngayoy lumalalim na, parang galing sa ilalim ng lupa. Tawagin ang anak ng baha, gisingin ang luma, ilabas ang uwak ng tubig. At sa isang iglap, mula sa hukay ay umahon ang isang nilalang na hindi kayang ilarawan sa salita. Malaki, itim, may mga pakpak ng mantaray, balat na parang bato at muka na walang muka. Isang anak ng baha, isang nilalang ng sinaunang karagatan na ayon sa alamat, kayang lamunin ang buong pulo sa isang gabi. Sumigaw si Amaya. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong kuweba. Biglang lumiwanag ang kanyang katawan at tila ba siya'y naging daluyan ng liwanag ng mutya. "Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaang mabawi ng dilim ang sanggol ko." Hinila siya ni Teban. "Hindi mo kailangan gawin ito mag-isa. Nandito ako." Dumukwang ang anak ng baha, ngunit bago ito tuluyang makalapit, si Teban ay tumayo sa harap ng liwanag, hawak ang bangkaw at buong tapang na humarang. "Hindi kayo makakalampas," sigaw niya. Ngunit bago pa siya maagaw ng nilalang, ang bangkaw na kanyang hawak ay biglang nagliwanag. Isang bughaw na apoy ang bumalot dito, parang binasbasan ng mismong mutya ng tubig. Nagulat si Amaya. Ang bangkaw, taglay nito ang hininga ng huling bantay ng lalim. "Ha?" tanong ni Teban. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang ama mo," ani Amaya. Isa siya sa piniling bantay ng tubig bago siya nalunod. Hindi siya basta nalunod, hinila siya ng mga nilalang upang ipagkatiwala sa kanya ang huling sagradong sibat. Napamulagat si Teban. Ang lumang bangkaw na inaakala niyang walang halaga ay isang sinaunang sandata ng karagatan? Nag-uumalab sa bughaw na apoy ang bangkaw. Tumayo si Teban sa pagitan ng anak ng baha at ni Amaya, sa kasinugod ang dambuhalang anino. Isang malakas na sigawan ang pumuno sa kuweba. Para sa tubig, para kay Amaya. Isang matinding liwanag ang sumabog mula sa bangkaw ni Teban, at ang nilalang ay tila nilusaw, naging alon ng usok, hanggang sa ito'y lamunin ng sariling hukay. Nang tumigil ang liwanag, wala na ang nilalang. Wala na si Ilagan. At si Amaya ay lumuluhang nakahawak sa kanyang tiyan habang sinisimula ng kanyang katawan ang panganganak. "Teban," bulong niya. "Simula na." Sa ilalim ng buwan, sa gitna ng lumang silid ng tubig, magsisimula ang pagsilang ng isang bagong nilalang, ang magiging tagapagligtas ng dagat at ang bunga ng pag-ibig ng isang sirena at isang tao. Ngunit ang dilim ay hindi basta sumusuko. At si Teban ay kailangang maging higit pa sa isang mangingisda. Tumitibok ang lupa. Sa bawat paghinga ni Amaya, tila ba ang buong paligid ay nakikiisa sa pagsilang ng isang sanggol na hindi lamang laman ng kanyang sinapupunan, kundi ng mutya ng tubig. Ang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan ay naging mas matingkad,
hanggang sa buong silid ay nagliliwanag na parang araw sa ilalim ng lupa. Si Teban, bagamat pawisan at hingal na hingal mula sa labanan, ay agad lumapit sa sirena. Nakalalay siya habang nanginginig ang buong katawan ni Amaya, pilit na nilalabanan ang kirot ng panganganak. "Huminga ka, Amaya." Bulong niya, pinapahid ang pawis sa noo nito. "Kaya natin to. Nandito ako." Nagsimula ng lumakas ang sigaw ni Amaya, ngunit sa bawat sigaw ay may kasamang bugso ng bughaw na enerhiya. Tila ba ang kanyang bawat kirot ay bumubuhay sa paligid. Ang mga simbolo sa pader ay unti-unting nagliwanag, ang bato sa gitna ng silid ay sumisiklab sa bughaw at ang hangin ay para umaawit sa ihip. Sa labas ng silid, nagsimulang umalimbukay ang mga alon. Sa buong Isla de Palumbay, napansin ng mga tao ang kakaibang kilos ng dagat. Hindi ito nagwawala, kundi parang may ritual na nagaganap. Sa loob ng kuweba, sa gitna ng liwanag, sa isang matinding sigaw, "Ah!" Isinilang ang isang babaeng sanggol. Payapa itong lumabas sa sinapupunan ni Amaya. Hindi umiiyak, hindi natatakot, kundi tahimik na nakatingin sa mundo na tila ba nauunawaan na niya ang lahat. Napatingin si Teban sa bata. Ang kanyang balat ay kulay alabok ng perlas at sa kanyang dibdib habang humihinga ay kumikislap ang bughaw na hugis bituin, ang kalahati ng mutya ng tubig. Ang pangalan niya, bulong ni Amaya habang pinapahira ng pisngi ng anak, ay Lyra. Siya ang magiging bagong tanod ng karagatan. Nabaluhod si Teban sa tabi ng mag-ina. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Lyra, mainit, malambot at tila may kuryente ng pag-asa. Subalit sa kabila ng tahimik na sandaling iyon, alam nilang hindi pa tapos ang banta. Sa pusod ng karagatan, sa ilalim ng lagpas dagat na kuweba, isang sirenang lalaki ang biglang bumangon mula sa pagkakatulog. Ang kanyang balat ay kulay asul na itim at ang kanyang mga mata ay kulay ginto. Isinilang na siya, wika niya. Lumapit ang tatlong tagapagsilbi, mga nilalang na kalahating pugita at kalahating isda. "Panginoon, ano ang utos niyo?" "Alagaan ang bata. Sundan ang mga yapak niya. Ang kapalaran ng mundo ng tubig ay nakasalalay na ngayon sa kanyang paglaki." Si Amaya ay nilapitan ni Teban. Hawak ang sanggol, habang siya naman ay halos mawalan ng lakas. "Hindi mo ba siya kayang dalhin sa ilalim ng dagat?" tanong ni Teban. Umiling si Amaya. "Hindi pa. Mas ligtas siya sa lupa. Sa ilalim, ang mga alagad ng dilim ay nagkukubli pa rin. Sa lupa, may pag-asa siyang matuto. Maging buo. Paano kung bumalik si Ilagan?" Hindi pa tapos si Ilagan. Hindi siya ganap na natalo. Pero pansamantala siyang napalayas. Ang kapangyarihan ng mutya ang nagtaboy sa kanya. At ang tapang mo, Teban. Napatingin si Teban sa kanyang mga kamay. Sa kanya muling hinawakan ang bangkaw. Ang bughaw na apoy ay unti-unting humupa at sa halip ay naiwan ang bakas ng liwanag sa mismong kahoy. Isang ukit ng alon na umiikot sa bilog. "Isa ka na ring bantay," wika ni Amaya. "Ikaw na ang magiging tagapag-alaga ni Lyra habang ako'y nagpapahinga. Matagal ko nang alam na hindi ko siya kayang palakihin mag-isa." Nanahimik si Teban. Siya na dating pinagtatawanan sa isla, ngayon ay binibigyan ng tungkuling mas malaki pa sa kanyang pagkamangingisda. "Bakit ako?" tanong niya. "Ako'y wala namang alam sa mundo ninyo." "Dahil ikaw ang nagligtas sa akin. Dahil ikaw ang may pusong hindi tinuruan ng karangyaan kundi ng kahirapan. At tanging ang pusong nasanay sa kawalan ang kayang magpuno sa isang nilalang na may dalang labis na kapangyarihan." Tumulo ang luha ni Teban. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng halaga, ng tunay na layunin. Nagtago si Amaya sa isang likas na silid sa ilalim ng balon, kasama ng mutya at ng mahiwagang bato ng mga inang tubig.
Si Lyra ay iniwan kay Teban na ngayoy piniling tumira sa gilid ng gubat malayo sa mata ng mga tao. Walang nakakaalam na ang dukhang mangingisdang tinutukso sa baryo ay ngayoy ama ng isang nilalang na dagat, bantay ng mutya at tagapagsalba ng dalawang mundo. At sa ilalim ng lupa, sa kalagitnaan ng katahimikan, nagbuntong hininga si Amaya habang pinagmamasdan ang sagradong liwanag. Magbalik ka, Ilagan, kapag handa na siya. Mabilis lumipas ang panahon sa katahimikan ng masukal na gubat sa gilid ng Isla de Palumbay. Sa isang maliit na kubo, gawa sa pinagtagpi-tagping nipa, kawayan at dahon ng niyog, ay doon nanirahan si Teban kasama ang batang si Lyra. Labas ito sa kabayanan, malayo sa mata ng mapanuring mundo, malapit sa dagat ngunit itinatago ng makakapal na punong kahoy. Si Lyra, na ngayoy 2 taong gulang, ay may mga matang malasafiro na tila ba nakakita na ng libong lihim ng kalikasan. Marunong na siyang magsalita ng ilang katagang dagat at lupa, ama, ilaw, alon, at liwanag. Ngunit higit sa lahat, may likas siyang koneksyon sa tubig. Sa tuwing iyak niya'y lumalakas ang ulan. Kapag siya'y natutuwa, umaalon ang balon kahit walang hangin. Si Teban naman ay natutong maging higit pa sa isang mangingisda. Isa na siyang tagapagbantay, isang tagapagturo, at sa bawat araw na lumilipas, isang tunay na ama. Hindi alam ng mga taga-isla kung ano na ang nangyari kay Teban. Sa palagay ng ilan, siya'y nalunod, nilamon ng pating, o niligaw ng engkanto. May iilan namang bumubulong na baka nagnakaw at nagtago sa gubat dahil sa kahihiyan. Ngunit walang nakakaalam na sa lilim ng kagubatan, sa isang payak na kubo, ay lumalaki ang isang bata na hindi galing sa tao. At isang araw, nagulat si Teban nang may sumigaw sa kanilang harapan. "Hoy, tao po! Tao po sa kubo!" Dumungaw siya at nakita ang isang matandang babae. Si Aling Bebang, ang dating kapitbahay niya sa dalampasigan. "Aba, Teban, buhay ka pa pala. Akala namin nilamon ka na ng bangungot." Ngumiti lang si Teban, pinilit itago ang kaba. "Napag-isipan ko lang pong mamuhay sa gubat. Mas tahimik at malayo sa gulo." "May kasama ka pala," ani Aling Bebang, sabay tutok ng tingin kay Lyra na noon ay nakasilip mula sa likod ng tabing. "Anak mo?" "Opo." Ngumiti si Aling Bebang, ngunit bakas sa mga mata ang pagdududa. "Ganda ng anak mo, ha? Parang hindi anak ng mangingisda. Ang puti at ang mata, parang hiyas." "Lyra," bulong ni Teban habang pinapatulog ang bata, "kailangan nating maging tahimik. Hindi ka dapat makita ng marami." "Bakit po, Ama?" "Dahil hindi lahat ng tao marunong umunawa. Ang mga tao, kapag may nakita silang kakaiba, tinatakot nila, sinusunog nila, o binibihag. Pero hindi naman ako masama. Alam ko, anak, pero hindi sapat na mabait ka. Minsan, ang mundo ay mas takot sa liwanag kaysa sa dilim." Niyakap siya ni Lyra. "Hindi po ako aalis. Dito lang po ako, kasama kayo." Sa pusod ng karagatan, si Ilagan, ang sirenong nabigong agawin ng mutya, ay nakatayo sa tuktok ng isang maitim na templo ng lumang panahon. Nakaharap siya sa isang dambuhalang dambana kung saan nakapaloob ang isang sinaunang kasulatan na inililok sa mga buto ng balyena, ang aklat ng malalim na tubig. Nasa tabi niya ang isang matandang sirena, si Laksina, isang matandang mangkukulam ng dagat. "Sigurado ka bang siya ang tagapagmana ng mutya?" tanong ni Laksina. "Oo," sagot ni Ilagan. "Isang sirena na isinilang sa lupa, anak ng traidor na si Amaya na nagtaksil sa ating lahi. Kung ganon, kapag umabot siya sa 7 taon, magsisimula ng gumising ang kapangyarihan ng mutyang buo. Doon mo na siya hindi kayang galawin. Hindi siya aabot sa 7 taon, maring sagot ni Ilagan. Dadalhin ko ang dilim sa lupa.
Isang sanggol lamang siya. Walang laban sa puwersang bubuhayin ko. Kinabukasan, habang nangingisda si Teban sa gilid ng ilog, napansin niyang maraming isdang patay na lumulutang. Ang tubig, na dati malinaw, ay nagiging maitim na tila nilason. Hindi ito ordinaryo, wika niya. Parang may masama. Pagbalik niya sa kubo, nadatnan niyang si Lira ay umiiyak, hawak ang kanyang ulo. Masakit, ama. Ang tubig. Parang sumisigaw. Yumuko si Teban at niyakap ang bata. Nagbabalik ang kadiliman, anak. Kailangan na kitang ihanda. Sa gabing iyon, ibinaba ni Teban mula sa bubungan ng bangkaw ng asul na apoy ang sandatang ibinigay ni Amaya. Ibinigay niya ito sa isang huling mensahe. Kapag dumating ang panahon na hindi mo na ako kayang ipagtanggol, ipasa mo sa kanya ang apoy ng liwanag. Dahil hindi ako ang magtatapos ng laban, kundi siya. Sa ilalim ng buwan, sa gitna ng katahimikan, isang figura ang dahan-dahang umahon mula sa dagat. Mataas, maitim, at ang buntot ay parang ahas ng karagatan. Sa kanyang mga mata ay may gintot galit. Lumakad siya patungo sa lupa, may ngiting malamig sa labi. Handa ka na bang mawala, Lira? Ang gabi ay tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay may kasamang kilabot na parang bumabalot sa paligid ng gubat. Ang hangin ay malamig at mabigat, tila may kinikimkim na lihim. Sa gitna ng kakahuyan, nakahiga si Lira sa duyan habang binabantayan ni Teban, ngunit may kirot na gumuguhit sa kanyang dibdib. Isang paunang babala na ang kapayapaan ay nagtatapos. Sa dalampasigan, lumitaw ang isang nilalang mula sa tubig. Hindi ito ordinaryong sireno. Si Ilagan, ngayoy isa ng halimaw sa dagat, ay puno ng galit at kapangyarihan. Ang kanyang katawan ay sinakop ng itim na kaliskis na animoy bakal. Ang kanyang mga mata ay wala ng liwanag, tanging uhaw sa paghihiganti. Kasama niya ang ilang nilalang ng kadiliman mula sa kailaliman ng dagat. Mga limbaw mukhang sirena, ngunit may pakpak ng paniki at kuko ng buwaya. Mga salangkoy nilalang na parang anino sa tubig, kayang lumusot sa lupa't katawan ng tao. Ang itim na alon, isang nilalang na binuo ng tubig, dagat at galit, kaya nitong lunurin ang isang nayon sa isang iglap. Huwag niyong hayaang makatakas ang bata, utos ni Ilagan. Patayin ang lalaki, buhayin natin ang propesiya sa dugo. Sa gitna ng dilim, may narinig si Teban na kaluskos. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang bangkaw ng asul na apoy, ang tanging sandata laban sa nilalang ng dagat. Nagising si Lira, nanginginig at yakap ang lumang kumot. Ama, may dumarating, anya, nangingilid ang luha sa mata. Oo, anak, darating sila, pero hindi tayo susuko. Mula sa labas, isang mababang halakhak ang umalingaw-ngaw, tunog ng isang nilalang na tiwalang-tiwala sa tagumpay. Biglang tumilapon ang pinto ng kubo. Tumambad si Limbaw, may ngiting mabangis at mga matang pulang-pula. Hayaan niyo na ang bata sa amin. Di niya na kailangan maranasang maglakad sa mundong ito. Ani nito, palapit ng palapit. Biglang sumiklab ang asul na apoy mula sa bangkaw ni Teban. Kung gusto mo siya, daanan mo muna ako. Mabilis at mabangis ang laban. Ang bangkaw ay naglalabas ng liwanag tuwing sinasagasaan ang balat ng halimaw. Isang limbaw ang nasapul sa ulo, naging abo sa isang iglap. Ngunit marami sila. Habang tinataga ni Teban ang isa, may tatlong sumusulpot mula sa likod ng mga puno. Lumapit si Salangkoy, sumubok pumasok sa anino ni Teban. Ngunit sa lakas ng loob at gabay ng apoy, nasugatan siya't napalayas. Ngunit kahit malakas si Teban, pagod ay dumating. Sa kaliwat kanan ay dumarating ang kalaban. Mula sa dagat ay dumarating na rin si Ilagan, dala ang itim na alon. Sa kanyang likod ay umiikot ang tubig.
handang lunurin ang buong kagubatan. Sa gitna ng gulo, si Lyra ay nasa loob pa rin ng kubo. Nanginginig, umiiyak. Ngunit habang naririnig niya ang bawat sigaw ng ama niya, ang kanyang puso ay sumisikip. Mula sa kanyang dibdib ay tila may init na kumakalat. Isang init na hindi sakit, kundi gising. May liwanag na umalon-alon mula sa kanyang balat. Ang kanyang buhok ay tila umuuga sa hangin, kahit walang ihip. Lumutang ang kanyang katawan ng ilang pulgada sa lupa, at sa kanyang likod ay sumulpot ang makintab na palikpik na parang hugis pakpak. Tila ba isang tanda ng kanyang angkan. Lumabas siya ng kubo at ang lahat ng nilalang ng dagat ay biglang tumigil. "Lyra," bulong ni Ilagan. "Ikaw nga." Itinaas ni Lyra ang isang kamay. Mula sa kanyang palad ay sumiklab ang puting liwanag na parang araw sa ilalim ng dagat. Natamaan si Ilagan sa mata at napaurong, sumigaw sa sakit. "Hindi niyo kami masasaktan," sigaw ni Lyra na ngayoy parang hindi bata. Ang kanyang tinig ay may autoridad, tinig ng mutya ng dagat at lupa. Ang itim na alon ay bumalik sa dagat. Ang mga salangkoy ay sumanib muli sa tubig. Si Ilagan, halos mabulag, ay napilitang umurong. "Hindi pa tapos ito, Lyra. Kapag ikaw ay tumanda, kapag ang puso mo'y napuno ng duda, babalik ako." At sa isang kisap mata, nawala silang lahat. Iniwan si Teban at Lyra sa gitna ng sinunog na kagubatan, ngunit buhay. Umupo si Teban, sugatan. Nilapitan siya ni Lyra, umiiyak. "Ama, pasensya na. Dapat kanina ko pa ginawa iyon." Ngumiti si Teban kahit may dugo sa labi. "Hindi mo kailangang magmadali, anak. Ngayon, alam mo na, ikaw ay anak ng dalawang mundo. At balang araw, magiging tagapagsalba ka ng alinman sa kanila." Ang araw ay muling sumikat sa baybayin, ngunit ang liwanag nito ay tila may halong bigat. Hindi dahil sa bagyo o ulan, kundi dahil sa alaala ng nagdaang laban. Ang kagubatan ay bahagyang wasak, ang hangin ay mabigat, at ang dagat ay tila tahimik. Ngunit nagbabadya. Sa lilim ng isang puno, nakaupo si Teban. May benda sa braso at leeg. Inalagaan siya ni Lyra buong magdamag matapos ang labanan. Kahit bata pa, para na siyang ina sa pagkalinga, banayad, maingat at may taimtim na tapang sa puso. "Lyra," mahina pero klaro ang boses ni Teban. "Handa ka na bang malaman ang buong totoo tungkol sa ina mo?" Tumango ang dalagita, nangingilid ang luha. "Oo, ama, kailangang malaman ko na kung sino talaga ako at kung sino siya." Tumindig si Teban, pinilit tumayo sa kabila ng sakit. Inilabas niya mula sa ilalim ng sira-sirang sahig ng kubo ang isang bagay na balot sa tela. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang lumang kabibe na kumikislap ng bughaw at ginto. Ang kabibeng ito, anya, ay hindi basta alaala. Ito ang puso ng ina mo. Ang pangalan niya ay Amaya at hindi lang siya sirena. Isa siyang bantay dagat. Isa sa iilang nilalang na isinilang upang panatilihin ang balanse sa pagitan ng dagat at lupa. Matagal na ang kwento ni Amaya. Isang nilalang mula sa pinakailalim ng karagatan ng Dalimatan, kung saan ang tubig ay walang hanggan at ang ilaw ay galing sa loob ng mga nilalang. Si Amaya ay isinilang na may kakaibang kapangyarihan. Kayang kumontrol ng agos ng tubig at liwanag ng buwan. Ngunit higit sa lahat, siya'y may kakayahang magmahal ng higit sa kanyang tungkulin. Dahil sa kanyang pagsuway sa utos ng mga matatanda sa ilalim ng dagat, inibig niya si Teban, isang taong salat sa buhay, ngunit may dalisay na puso. Walang anting-anting si Teban noon, walang yaman, walang kapangyarihan. Ngunit mayroong siyang hindi matutumbasan, katapatan at katapangan. Minahal niya ako kahit wala akong maibigay.
Iniwan niya ang trono sa ilalim ng dagat para sa buhay dito sa lupa. Sambit ni Teban habang hawak pa rin ang kabibe. Pero nang malaman ni Eilagan na buntis siya sa iyo, pinilit siyang ibalik sa ilalim ng dagat sa paraang marahas. Si Amaya ay nahuli ng mga tagabantay ng dagat ng dilim, pinahirapan at ginapos sa ilalim ng batuhang kuweba ng Kaluyagan, isang kulungan para sa mga nagtataksil sa kanilang uri. Ngunit bago tuluyang mawala, ibinigay niya kay Teban ang kabibeng iyon, isang bahagi ng kanyang kapangyarihan at ang huling mensahe para kay Lyra. Pinindot ni Teban ang kabibe at biglang nagsalita ito. Isang tinig ng babae, banayad, musika sa tenga, ngunit may kalakip na lungkot. Lyra, anak ko. Kung naririnig mo ito, ako'y malayo na. Ngunit huwag kang matakot. Ang iyong puso ay tahanan ng dalawang mundo. Sa iyong palad nakataga ang kapalaran ng karagatan at kalupaan. At kapag dumating ang oras, ikaw lamang ang makapipigil sa digmaan. Mula sa kabibe ay lumabas ang isang manipis na gintong sinulid ng liwanag. Ito'y kumapit sa palad ni Lyra at naging marka. Isang hugis buwan na may alon sa gitna. Pagdampi nito sa kanyang balat, bigla siyang nakaramdam ng lakas, ng init at ng koneksyon sa lahat ng anyo ng tubig sa paligid. Nakita ni Teban ang takot at pagkagulat sa mata ng anak. Anak, hindi mo kailangan mag-isa. Nandito ako. Hanggat kaya ko, hindi ko hahayaang danasin mo ang ginawa nila sa nanay mo. Ngunit alam nilang dalawa, hindi na magiging madali ang mga susunod na araw. Kinagabihan, habang natutulog si Lyra, napunta siya sa panaginip. Ngunit hindi ito ordinaryong panaginip. Siya ay nasa ilalim ng dagat, ngunit nakakahinga. Sa harapan niya ay isang dambuhalang pinto, gawa sa kabibe, koral, at kinintuang alon. Sa pinto ay may ukit. Ang susi ng pagitan ay nasa pusong may laya. Sa likod ng pinto ay may tinig. Halika, anak ng lupa at dagat, dumating na ang panahon. Sa itaas ng bangin malapit sa kubo, may dalawang pares ng mata ang nakamasid. Isa sa kanila ay may balat na mukhang bato sa ilalim ng tubig. Isang alagad ni Eilagan, pinapadulas ang kanyang daliri sa isang asul na balisong. Hindi pa tapos ang laban. Kapag nabuksan niya ang pinto ng pagitan, mawawala ang hangganan sa pagitan ng mundo natin at sa kanila. Handa na tayo. Kapag lumusong ang buwan, kukunin natin siya. Kinabukasan, ginising si Lyra ng isang mahiwagang tugtog sa hangin, tinig ng dagat na kumakanta. At sa kanyang dibdib, ang marka ay kumikislap. Hindi na siya ordinaryong bata. Isa na siyang tagapamagitan. Isa na siyang mutya ng dalawang daigdig. At sa kanyang puso ay isa lamang layunin. Iligtas ang kanyang ina, tapusin ang digmaan, at ibalik ang balanse. Ang buwan ay bilog at maliwanag ng gabing iyon, at ang alon ay tila humihinga. May buhay, may sigaw. Sa gitna ng baybayin, nakatayo si Lyra. Tinatapakan ng buhangin habang unti-unting pumupula ang marka sa kanyang palad. Sa likuran niya si Teban, hawak ang palasot sibat, sugatan ngunit buo ang loob. Sa harapan nila, mula sa dilim ng dagat, umahon ang nilalang na matagal nang itinatago ng alamat. Si Lagan, ang hari ng mga nilalang sa ilalim ng karagatan. Malamig ang balat, makislap ang mga mata, at may buhok na tila itim na alon. Anak ng traidor, ang dugong dagat ay hindi para sa lupa. Ibigay mo ang susi ng pagitan. Mariing utos ni Eilagan, ang kanyang tinig ay umuugong sa paligid. Ngunit hindi na natakot si Lyra. Ang dugo ko ay hindi lang sa dagat, hindi lang sa lupa. Ako'y anak ng parehong daigdig, at ako'y hindi susuko sa kagaya mong uhaw sa kapangyarihan.
Biglang lumitaw mula sa likuran ni Ilagan ang kanyang mga alagad, mga nilalang na anyoy isda, pugita at nilimliman ng itim na mahika. Lumundag sila mula sa alon, handang manira, pumatay. Ngunit sa bawat hakbang nila, biglang umangat mula sa dagat ang isang hugis, isang babae. Nagliliwanag ang katawan at may matang puno ng lungkot at pagmamahal. Si Amaya. Ang kabibe na hawak ni Lyra ay kumislap. Ang liwanag nito ay naging anyo ng kanyang ina, si Amaya. Hindi na bilang isang bilanggo, kundi isang espiritong nagising ng pagmamahal ng kanyang anak. Ilagan, tinig ni Amaya. Ang paghahari mo ay tapos na. Hindi mo kailanman mauunawaan ang tunay na kapangyarihan. Dahil ang lakas ay hindi galing sa takot, kundi sa pagmamahal. Sa isang iglap, binasag ni Lyra ang kabibe sa kanyang palad at mula rito ay lumabas ang bughaw na liwanag, sumabog at tumama sa mga halimaw. Nagtalsikan ang mga ito, ang ilan ay natunaw sa liwanag at ang iba na may bumalik sa dagat, tila ginising sa matagal na pagkabulag. Si Ilagan, sa huling pagkakataon, ay sumugod kay Lyra, ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa likod ng dalagita, si Teban ay humarang, itinaas ang sibat at tumakbo, isang huling sakripisyo ng ama. Tumama ang sibat sa dibdib ni Ilagan at sabay silang bumagsak sa alon. Isang malakas na sigaw at ang dagat ay biglang tumahimik. Tumigil ang ulan, tumigil ang alon, at sa gitna ng baybayin, nakatayo si Lyra, mag-isa, hawak ang punit na damit ng kanyang ama. Sa paligid niya, unti-unting bumalik ang mga nilalang sa anyong payapa. Ang mga isdang dati halimaw ay muling naging normal. Ang karagatan ay muling nagliwanag, tila gumaan. Mula sa ilalim ng dagat, narinig niya ang tinig ni Amaya. Anak, hindi ito ang wakas. Ito ang simula. Hindi na kailangang hatiin ang dalawang daigdig. Ikaw ang tulay. Ikaw ang mutya ng dalawang mundo. At sa huling ulap ng liwanag, lumitaw si Teban, buhay pa. Niyakap siya ni Lyra ng buong higpit at sabay silang lumuhod sa buhangin. Umiiyak, ngunit may ngiti. Makalipas ang ilang linggo, ang kagubatan ay muling naging payapa. Sa gilid ng dalampasigan, itinayo ni Lyra ang isang maliit na dambana para sa mga nilalang na nasawi, tao man o hindi. Ang kabibe ay wala na, ngunit nasa palad niya pa rin ang marka ng buwan at alon. Nabuhay siya sa dalawang mundo at sa kanya nagsimula ang bagong kasaysayan ng pagkakaisa ng mga nilalang ng dagat at nilalang ng lupa. Ang mga bata sa nayon ay nagsimulang magkwento. Si Lyra raw, anak ng sirena at mag-uuling, ang nagligtas sa atin. At sa gabi, kapag kumikislap ang buwan sa gitna ng dagat, naririnig ang awit ni Amaya, huni ng pag-ibig at kapayapaan. Wakas.